Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day, mabuhay! Welcome sa kauna-unahang programa tungkol sa AI o Artificial Intelligence sa buong mundo. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Ako po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo De Leon Gonzales, founder at CEO ng Creative Voices Productions, Certified Voice Artist Philippines or CVAP Incorporated, at ng makabagong inisyatibo tungkol sa AI, ang AI Education PH, AI Negosyo at Certified AI Creators Program. At Creative Voices sa pagbibigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino na maintindihan ang pinakamalakas na teknolohiya ng makabagong panahon. Hindi lang para sa mga eksperto, kundi para sa mga guro, estudyante, magulang at ordinaryong tao na gustong matuto kung bakit napakahalaga ng AI at kung paano ito makakatulong sa ating buhay. Alright, ngayong episode 3 po, espesyal ang ating usapan dahil tututukan natin ang AI sa edukasyon. Kasama natin dito ang DepEd, CHED at TESDA na nagsusumikap na isama ang AI literacy sa ating mga paaralan at mga curriculum. Ayan, imagine bawat bata, bawat guro, bawat kabataan na handang sumabay sa hinaharap dahil alam nila kung paano gamitin at pakinabangan ang AI, handa na, kailangan maging handa mga kabataan at mga next generation natin. Naku, kung hindi, ewan ko lang kung ano mangyayari sa Pilipinas. At hindi ito kwentong pang future lang. Ito po ay nangyayari na. At tayo dapat ang manguna. Kaya tutok lang dahil may balitang AI tayo. At syempre, ang paborito ninyong AI 101. Mamaya, makakasama rin natin ang Voice of Magic para sa kanyang AI on the road. Yan, si Mr. Mac Florendo para mas mapalalim pa ang usapan at siya ay mag-i-interview ng mga iba't ibang tao sa kalye. Kung ano ba ang AI, ano bang meron sa AI. Lahat ng yan dito lang sa nag-iisang programang magbubukas at nagbubukas ng pinto ng kaalaman at pagbabago. AI Talks with the Voice Master. This is AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Okay, ayan. Simulan na natin mga ka-AI, mga ka-bosses at mga taga-pochologists dyan. Alam nyo, antindi na mga nangyayari ngayon sa mundo ng artificial intelligence Usapan natin ang isa sa pinakamahalaga at pinaka-critical na bahagi ng ating kinabukasan bilang isang bansa. AI sa edukasyon. Ayan. Calling the DepEd Secretary, Sunny Angara, kaibigan po natin yan at he is actually doing something for the education sector, especially sa artificial intelligence. I volunteer myself, Secretary. Gusto kong maiparating kung ano man yung inyong programa dyan sa DepEd at nais kong tumulong sa abot ng aking kaalaman at makakaya. At syempre, itong ating programa na to ay para din po sa inyo para makarating sa buong Pilipinas. Sa pakikipagtulungan, syempre,
ng Philippine Information Agency, marami pang ahensya ng gobyerno. Alam nyo mga ka-AI, balik tanawin natin nung mga chalk at pisara lang yung ginagamit natin sa school. Naalala ko pa nung elementary ako, pati upuan namin, purong-puno ng chalk eh. Di ba? Tsaka, imagine nyo, sapat na yun, di ba? Parang ang saya-saya na natin na napapahiram tayo ng libro. Tapos, dumating yung libro. Ayan. Aminin ko sa inyo, tamad ako magbasa pero mas gusto kong nakikinig at nagsasalita. Pero kaya ako, pag nagbabasa ako ng libro noon, out loud, kaya galing kong magsalita ngayon at magbasa. Kasi maraming tao sa isip nagbabasa. So, wala silang yung speaking ability and skills nila, hindi na di-develop. Tapos, ito na yung radyo. No? Pumasok na yung radyo. Ako, mahilig akong makinig sa radyo noon. Wala kaming TV. So nakikinig ako yung mga gabi ng lagim. Awo! Ha, lolo! Ay, naku, tumakbo ka na po. Di ba? Kakainin ko kayo. Oh, imagine niyo yan. Nagagawa ko na yun. Bata pa ako. At syempre, ito na. Pumasok yung TV. Kasi alam niyo ako, batang batibot eh. Nung bata pa ako, kumakanta ako nung... syempre, alam mo yung kanta ng batibot? Tan-tan-tanan, pagmulat ng mata, langit na katawa sa batibot. Tsaka yung siniskwela. Diba? Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganun? Hayaang buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na sa siniskwela. Uy, alam nyo, ako ang voice talent ng Batibot nung 1998 at naging talent din ako sa siniskwela. Oh, 'di ba? Imagine niyo kailan pa 'yon. Bata ka tapos naging part ka nun. 'di ba? Ang dami natin sinasabi pero tingnan niyo unti-unti nating in-upgrade yung kaalaman natin mula pisara at saka chalk, hanggang sa dumating na nga yung internet, Kasi dati chalk nga, pisara, radyo, libro, TV. Ngayon naman, internet. Biglang nag-iba yung lahat. Nagulantang ang mundo dahil meron ng internet. Ako rin. Alam nyo, ako isa sa pinakaunang nakagamit ng internet sa Pilipinas. Wow, tulog-ulong Yes. And I'm proud to say, kasi taga UP Diliman po ako. At sa UP Diliman, nagsimula yung intranet at internet. Noong mga panahon na yun, marami pang hindi nakakaalam. Tsaka ang bagal pa nun, yung ang ginagawa ko, piniprint ko yung mga ko sa internet para instead na maghintay ako doon ang tagal, inuuwi ko na lang para marami akong matutunan. Pero ngayon isang bagong revolusyon ang kumakatok. Siyempre, artificial intelligence. Isipin ninyo eto, may AI tutor kang available 24/7. May AI na magpapaliwanag ng math problem, which is I hate math. Kaya ako nag-mascom. Alam nyo yung mga mascom student, bobo yan sa math. Totoo. Hindi, ayaw lang nila sa math. Kaya sila bobo sa math. Yes? Kaya nga, sabi nga, mas komportable sa bahay. Ayan. Ito dahil sa AI, may magsusulat ng essay o magbibigay ng step-by-step na solusyon sa anumang tanong. Napakagaling naman. Hindi na ito science fiction, mga kapatid, mga kaboses, mga kapamilya, mga kapuso, at mga katinig at mga kaboses. Nangyayari na po ito ngayon. Kaya ang tanong, handa ba ang edukasyon ng Pilipinas sa ganitong pagbabago? Ayan na ang pinakamatinding tsunami sa kasaysayan ng mundo. Unahin natin ang DepEd, Department of Education. Dati DEX yan Department of Education, Culture and Sports ng panahon namin. Ayan. Unahin natin ang DepEd sa basic education. Kailangang maturuan ang bata ng AI literacy.
hindi para manloko ng guro, kundi para matutong gumamit ng AI bilang learning companion. Ayan, learning companion, assistant po. Ang problema sa maraming school, eto ha, lalong-lalo na, may mga kilala akong colleges na ipinagbabawal ang AI. Alam niyo kung bakit? Kasi nagmumukha silang walang alam. Kasi mas magaling naman talaga ang AI sa teacher, no? Pero ang AI, hindi naman tao yan eh. It's a tool, no? Halimbawa, tutor ng reading. Ayan, instant reviewer sa science. At tagagawa ng quizzes para kay ma'am, kay sa teacher natin. O ito naman sa CHED, Commission on Higher Education. Para sa mga kolehiyo at universidad, AI ang magpapabilis ng research. Diyos ko, naalala ko na nag-aaral ako. Pupunta ako ng library. Kukuha ng katalog. Isa-isain mo yon. Tapos, re-request mo yung libro. Hanapin mo kung ano yung mga, anong tawag doon? Yung mga related literature. Yan. O, di ba? Alam na alam ko eh. Taga-UP ako eh. Best thesis ako sa speech ko. 1. Pero ito, yung thesis yan ang AI ang papabilis sa research ng thesis. Feasibility studies. Ano ba? Scientific experiment. Buo! Matindi. AI can provide data analysis at literature reviews. Para mas mapaigting ang ideya ng estudyante. Noon, ang hirap Alam mo, magbe-base ka lang sa experience mo, sa napanood mo, sa narinig mo. Pero wala kang basis. Unlike ang AI, it's data, collective data, millions of years, no? In an instant, andyan na sa harapan mo. So, ano pang silbi ng educational system? Kung sa isang pindot mo, lalabas na yung tinuturo ni ma'am at ni sir. Tapos, sama-sama, ayaw pang paggamit. Meron pang percentage. Walang masama. Kasi lahat naman tayo kumokopya. Ang tanong, paano mo gagamitin yung kinopya mo? Paano mo gagamitin yung kaalaman na, yung mga knowledge na nakuha mo? Tama? It's not how much you know. It's what you do with what you know. Di ba? And mga PhD. Alam niyo yung mga PhD? Marami akong kilala, PhD. Parang hindi doktor. Parang hindi doktor kasi ang nagmamarunong, magmamagaling. Pag inalam mo ng katotohanan, mali-mali naman pala. Ay nako, ma'am, sir, matuto na tayo, no? Pagamitin nyo na ng AI lahat. For sure, ikaw, ma'am, gumagamit ka rin yan. Pero you should know why you are using it first and how you will use it. Alright? At ito ba? Sa TESDA, AI simulators na ang magiging game changer. Ay, alam nyo, kaibigan ko yan, si Ma'am Nelly. No, si Ma'am Nelly ng DDG ng TESDA. And I'm actually telling her that AI can help test the students, no? At sabi ko nga, meron akong programa, yung Certified AI Creators Program. Focusing ito sa sa mga creator. By the way, I'm warning you, kayong mga nasa animation at gaming, babagsak na kayo kung hindi kayo magagamit ng AI. Di ba? Ang problema, masyado kayo nagpapaka-focus sa traditional. Syempre, nandun yung pera. Ang tanong, anong gagawin ng mga nag-aral sa TESDA pagkatapos nila mag-aral kung ang mundo gumagamit na ng AI, isang pindot lang, hindi na magdo-drawing? Ginagawa ko yan At dito sa programang ito, mapapanood nyo mamaya yung kanta ko. Ang Bahay Kubo. Yan, mamaya pagkatapos nito, ipapakita ko sa Bahay Kubo, kahit munti. Panis na panis sa mga animator dito. Sorry kayo mga animator, I respect you. Ako po ang dubbing director ng Dayo sa mundo ng Elementalia. 2008 po kami ang gumawa niyan. Ako nag-direct, ako nagboses kay Halan, ako nagboses sa kay Toti, yung hanapin ninyo at wag ninyong tatantanan. Tapos si Halan yung Hindi sila kailangan magtagumpay. Pero tapos na yun, pati sa voice acting, kay mga voice talent na mukhang pera,
ay nako, mag-isip-isip na kayo maghanap ng trabaho. Mawala na kayo ng trabaho kung hindi kayo aaral ng artificial intelligence. This is another warning. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Okay, TESDA. AI simulators na magiging game changer natin. Welding, automotive, culinary, digital jobs, lahat pwedeng i-train sa AI-driven environment. Hindi naman sila yung magluluto, tao pa rin. Pero bago ka pa humawak ng totoong equipment, ayan mas ligtas, mas mura at mas mabilis kasi magkakaroon na tayo ng tinatawag na, alam mo yung simulation. Ayan. Augmented reality. Alam niyo ba yon? So kaya't kung DepEd, CHED at TESDA ay sabay-sabay na yayakap sa AI, buong bansa ang aangat. Ayan. At ano nga ba yung mga benepisyo ng AI sa edukasyon? Mga benepisyo? Marami. Una, personalized learning. Hindi lahat ng bata, ito gustong-gusto kong pag-usapan to eh. Ito problema sa educational system natin. We learn or we study something we don't want to learn. Nag-aaral tayo ng mga bagay na ayaw nating matutunan, napipilitan lang. Ako nga, math, may calculator naman. At may mga tao naman marunong mag-math. Bakit? Sa isang subject, muntik na akong alam mo yung bumagsak. Buti na lang, kinaya natin, di ba? Una, eto yan nga, personalized learning. Hindi lahat po kasi ng bata parehas ng interest. Hindi parehas ang bilis. So, tapos yung grading system natin depende sa, alam mo yung patalinuhan. First honor, second. Ay, hindi ko kailangan ma-honor. Sa totoo lang mas magagaling yung mga batang makukulit noon kaysa sa mga honor student. Bakit? Kasi alam nila gusto nila at nakakapag-express sila ng kanilang creativity. O, di ba? AI can adjust. Parang may sariling tutor ka. Ikalawa, access sa resources. Kasi kahit nasa liblib ka na probinsya, basta may internet, world-class knowledge ang abot kabay mo na yung knowledge. Hindi ka tulad dati. Libro-libro na, alam mo na, Ayan. At ikatlo, support sa guro. Hindi na mapupuyat si ma'am at si sir sa paggawa ng modules. So, di ba? AI can help. Mas may oras silang mag-focus sa mentoring. At syempre, iba kasi yung doon pumapasok yung mga teacher. Sila yung nag-guide. Hindi kayo mawawalan ng trabaho. Ang problema ko, hindi ka mag-a-adapt. No? Tayo pa rin yung magiging kakampi ng tao eh. Di naman kalaban ng AI ang kalaban, yung mga taong masama ugali na gumagamit ng AI para manloko ng ibang tao katulad ng isang nakikita ko sa internet na napakaingay dyan. Nananakot. Scarcity and fear ang binebenta niya para sa kanyang ano ba yan? AI marketing. Bahala na kayo kung ano isipin nyo dun. Pero sinasabi ko sa iyo, wala namang alam itong mga tao. Gumagamit lang sila ng ibang tao para magsalita na kunwari may alam sila. Tapos, kunwari 99,000 na naging 9,000 na naging 900. Red flag na yon, di ba? Pangalawa, doon sa event na yan, sila mag-upsell sila. O, di panloloko na naman. O, you buy this, you buy that. O, meron lang 100, kunwari, tapos magbayad mga tao naman. Madaling mauto. O di, 50,000, sorry, goodbye. Yumaman yung magaling na sa marketing. O, di ba? Ganun talaga. Pero itong tatandaan nyo, ayan AI can help, di ba? Lagi yan, Ayan, ito, pang-apat, 21st century skills. Ano yun? Critical thinking. Ito ang problema sa mga bata ngayon, wala nang critical thinking, wala na siyang critical mindset. Ang na lang, tapos pinapapanood mga walang kakwenta-kwentang programa nila, VG, bahala na kayo kung sino si VG. Nang-uukray lang yun, no? Problem solving, ito, dito kasi kami sa UP, yan ang unang-una tinuro Critical thinking, mindset, problem solving. At ito na, yung digital literacy. No? Napaka-importante niyan. Iyan ang skills na hinahanap ngayon sa global workforce. At ito na, mga hamon at babala.
Pero mga kaibigan, hindi lahat ng rosas may tinik din. Ulitin ko, hindi po lahat ng rosas. O hindi lahat rosas. Lahat sila may tinik. May tinik din yung mga yan. So, una, ito yung sinasabi ko kanina, misinformation. Kung mali ang tanong, mali rin ang sagot. Oh! Kasi pag tinanong mo yung AI, mag-hallucinate yan eh. Nagre-refer lang yan sa kanyang data. Ikalawa, dependence. Ito yung mga problema ngayon ng mga kabataan at mga tao. Nagiging dependent sila, hindi na nag-iisip, hindi na nag-aaral. Bahala na si AI. Kung dati, i-Google mo yan. Ayan. Ngayon, i-chat GPT mo na lang. Ay, nako. Kapag puro AI ang inaasahan mo, baka tamarin ng mag-isip ang mga bata. Yun eh. Ikatlo, kakulangan sa access. May mga kabataan na meron pa rin sila may mga kabataan pa rin na walang internet o gadget. Lalo na yung mga mahihirap sa probinsya, wala namang kuryente. Pag walang kuryente, paano ka mag-internet? Wala kang laptop, wala kang tablet. Di ba? Mahirap ka pa, wala kang pagkain. Yun ang problema. At ikaapat ito. Ito maraming issue dito. Ethical use of AI or ethical issues. Paano kung gamitin sa panlilinlang? Ayan, mga deepfake. Marami yung kaibigan ko, si Senator Bam Aquino, nagamit na yung kanyang video. Kung nag-i-endorse siya ng kung anong produkto. At for sure, lahat po ng sikat gagamitin kayo. Bakit? Nakakalat mukha mo eh. Lahat po ng nakakalat ang mukha at boses, kayang i-clone yan. At walang pulis-pulis ngayon sa ganyan. Una-una, wala namang copyright ang boses. Yung mukha mo. Ikaw, sikat ka eh. Ngayon ang tanong, sino man nanagot? Kaya kailangan pagtulungan tayo. Kaya nga nandito ako eh. Nandito yung programang AI Talks with the Voice Master. Magtanong kayo, sasagutin ko. Okay? Kaya ang tunay na sagot ay hindi lang gamitin ang AI, kundi turuan ng tao kung paano gamitin ito ng tama at responsable. Okay? So ngayon, dito pumapasok yung aking platform na AI Education PH. Ito yung aking programa na libre. Gumagawa ako ng mga talk, seminar, training na katulad nito na libre. Para mga basic lang. Kaya isang kilusan po ito na isinulong ko para tiyakin na bawat Pilipino, na ang bawat Pilipino ay hindi maiiwan. Okay? Layunin po naming turuan ng 100,000 na guro at 100 million student bago mag 2028. Nako, 2026 na. Marapit na. Ilang buwan na lang. Ano ba ngayon? Mag-September na, di ba? Malapit na nating makita ang ating idol na si Jose Marichan. Ayan. Gusto naming dalhin ang AI literacy sa bawat sulok ng Pilipinas mula Tawi-Tawi hanggang Batanes o baligtad. Okay? Hindi lang ito para sa Maynila. Ayan, kung hindi para sa Bataan, Isabela, Zamboanga at sa lahat ng probinsya. Hindi lang ito sa wikang Ingles, kaya nga tayo nagtatagalog, kundi pati sa Pilipino at sa iba pang wika natin. Napakadali na. Alam nyo ba, I'm part of 11 Labs. So, ako ang kauna-unahang Pilipino na voice talent na ginamit sa AI. Kaya kung mapapansin nyo, pamilyar na pamilyar ang boses ko, di ba? AI na may pusong Pilipino. Ako lang ang gumawa nun. Creative Voices AI lang po. At by the way, happy anniversary pala sa Creative Voices Productions. Woo! 20 years na kami, imagine mo. At 20 years na rin naninira yung mga haters ko. Ayan, sige, mamatay kayo sa inggit. Ganun lang naman. Inggit, pikit. Kasi mga taong nainggit, wala napapanggit kundi pangit. Wala problema yon. Kasi alam nyo, pag wala nainggit sa inyo, walang impact yung ginagawa niyo. Katulad dito. Baka tirahin pa rin nila tong pagtuturo ko ng libre, di ba? Eto tandaan nyo. Garbage in, garbage out. Kung ano yung pinasok mo, yun ang lalabas, di ba? Kaya nga tinuruan ko yung AI para maging libre na yung paggamit ng boses. Ang mamahal na mga voice talent na yan, lalo na may isang grupo na mukhang rates lang ang pinag-uusapan. Okay? So, bahala na sila. Basta ako ang mahalaga, turuan ko kayo, tulungan ko kayo. AI na may pusong Pilipino, AI na makatao, AI na makabayan. Alright? Oy, may tanong tayo dito.
Ayan, lumabas. Voice Master, ibig bang sabihin nito, papalitan na ng AI ang mga guro? Woo! Yan ang malaking problema ng mundo. Kinakatakutan nila ang AI kasi feeling nila mawawala ng trabaho. Ay, oo naman, syempre, sure yan. Mawawalan ka ng trabaho sa mga taong marunong gumamit ng AI na parehas mong ginagawa. Pero alam nyo, hindi mangyayari yan. Tandaan nyo ha, yung calculator hindi pinalitan ng, hindi yan pumalit sa math teacher. Ginamit lang para mapadali ang solusyon. Tama? Ganun din ang AI. Katuwang hindi kapalit. Alright? O, ito may tanong pa. Paano naman ang mga bata sa probinsya na walang internet? Ayun. Iyan ang tungkulin ng gobyerno at private sector. Hindi pwedeng iwanan ang kahit isang bata. Kung AI education ay para sa lahat, dapat lahat may access. Well, ganun talaga. Alam mo ngayon, mas lalong hihirap yung mahirap kung hindi kikilos di ba? Kaya nga dito tayo, radyo, hindi mo naman kailangan internet, di ba? Oh, eto. Makinig kayo sa akin, kay Voice Master, kay AI Voice Master. AI Voice Master? Artificial Intelligence pa, hindi. Authentic Innovator po ang AI ko. AI Voice Master, okay? Kaya mga ka-AI, ayan malinaw, ang AI ay hindi lang para sa negosyo o teknolohiya, kundi para sa edukasyon. Kung matututo ang kabataan, aangat ang mga guro at sisigla ang ating bayan. Ayan. At para mas maintindihan pa natin ang pinaka-basic na konsepto ng AI at kung paano ito gumagana, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa. Okay? Ang AI 101 at bago yan, syempre, meron din tayong AI, balitang AI at ito na yung animation na ginawa ko na si Kuya Pocholo at ang bahay kubo ni Kuya Pocholo. Panoorin po natin mga ka-AI! Dakilang araw mga bata, ako si Kuya Pocholo at welcome sa Bahay Kubo ni Kuya Pocholo. Sabay-sabay nating awitin ang Bahay Kubo! Bahay Kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Hanggang sa muli mga bata, gusto niyo pa ba ng mga kanta? Mag-like, mag-subscribe at i-share niyo ang video na ito. Maraming salamat mga bata! Balitang AI. Ang una at nag-iisang AI News ng Pilipinas. Pilipinas, ang kauna-unahang bansa sa buong Asya na nakatanggap ng full sponsorship mula sa high level para sa isang malaking community event. Buong suporta, walang labis, walang kulang. Nitong Agosto 10, 2025, ginanap sa Quezon City ang HL Accelerator Summit kung saan mahigit 1,500
daang digital professionals at freelancers ang nagtipon-tipon. Kasama pa ang mga bisita mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Hindi lang ito seminar. May live hiring mula sa mga international companies galing Australia, US at UK. Mga posisyong gaya ng virtual assistant, CRM specialist at marami pang iba. Trabahong may mataas na sweldo at kumikilala sa husay ng Pinoy. Isa sa mga co-founders ng HL Accelerator ang nagsabi, hindi lang sila nagtitrain para sa mga trabahong darating pa lang. Ang misyon nila ay tulungan ang mga tao na makahanap ng trabaho ngayon. At dahil first anniversary ito ng HL Pilipinas, mas naging espesyal ang okasyon. Ayon sa datos, 70% ng mga sumali sa programa ay nakakahanap ng kliyente sa loob lamang ng 30 araw. At higit sa kalahati, tumataas ang kita. Trabaho? Oo. Pero higit pa roon, bagong buhay ang nabubuo. Suportado ito ng DICT, lokal na pamahalaan ng Quezon City, at EDGE PH program na tumutulong sa mga digital workers sa gig economy. Mga kilalang speakers tulad ni Chinky Tan ang nagbigay inspirasyon. Ayon sa kanya, minsan isang ideya lang ang kailangan para madoble ang kita. Patunay ang summit na ito na kaya ng mga Pilipino na maging digital leaders sa buong mundo. Marunong tayo sa English, mabilis mag-adapt at higitan sa lahat, handang magsumikap. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, hindi malayong maging digital workforce capital ng Asia ang Pilipinas. Para sa 1,500 participants, ito ang simula ng bagong pag-asa, pag-angat at pambansang pride. Balitang AI, how to get the best out of ChatGPT. Alam natin, kahit gaano kagaling ang AI, kung hindi mo ito marunong tanungin, pangkaraniwan lang ang sagot. Ang sikreto? Tama at malinaw na tanong. Isipin mo ang AI na parang kausap. Kapag alam niya kung sino ka, ano trabaho mo, at ano pang gusto mong makamit, mas eksakto at mas kapaki-pakinabang ang tulong na maibibigay niya. Halimbawa, para sa mga writers, students o researchers, kayang gumawa ng AI ng step-by-step guides, mag-summarize ng mahahabang articles o magbigay ng mga bagong ideya. Sa opisina, kayang gumawa ng professional emails, meeting agendas at productivity tips, lalo na kung malinaw mong sasabihin ang tone, haba ng sagot o format na kailangan mo. Ang sikreto? Be specific. Mas malinaw ang tanong, mas malinaw ang sagot. Pero tandaan, hindi AI ang bida, ikaw. Ang tanong mo. Kaya, huwag matakot mag-eksperimento at maging curious. Magsimula sa mga simple task gaya ng pag-summarize ng emails, proofreading, o pag-brainstorm ng ideas. Sa mabilis na mundo ngayon, malaking bentahe ang mabilis matuto at mag-adapt. At kung gagamitin ng tama, walang limitasyon ang pwedeng marating ng creativity mo sa tulong ng AI. AI 101. Your voice, your future. At ngayon, magkukwentuhan tayo. Hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa kinabukasan na dumarating na mismo sa pintuan natin. Usapang kung paano natin, mga Pilipino, haharapin ang bagong mundo. AI. Artificial Intelligence. Kung dati, parang pelikula lang ng sci-fi, ngayon, realidad na. At hindi lang sa ibang bansa nangyayari, kundi dito mismo sa Pilipinas. Alam nyo ba, noong early 2000s pa lang, may mga AI projects na tayong nasimulan, pero noong 2021, mas seryoso na itong tinutukan na ng inilunsad ang NCAIR o National Center for AI Research. Para itong central hub na ginagamit ang ASI para mas mapabilis ang proseso ng gobyerno at mas mapaganda ang serbisyo para sa tao. Isa sa mga unang nagpakita ng husay sa larangang ito ay si Ariseo Bonifacio, isang tunay na AI pioneer. Noong 2000 pa lang, gumawa na siya ng chatbot gamit ang machine learning. Hindi para magpasikat, kundi para makatulong sa mga doktor, security guards, at mga ordinaryong tao. Yan ang klase ng inobasyon na may puso, inobasyon na may malasakit. At alam nyo ba,
Sa isang survey, lumabas na 78% ng Gen Z ay positibo sa AI. Pati millennials, Gen X, at kahit boomers, karamihan open din. Ibig sabihin, halos lahat ng henerasyon handa na. Ngayon, marami ng local companies na gumagamit ng AI, gaya ng CoinsPH, Maya at Grab, kadalasan para sa customer service at fraud detection. Pero karamihan pa rin ng ginagamit nating teknolohiya ay gawa pa rin ng ibang bansa. Kaya sana, mas suportahan natin ang sariling gawa ng mga kapwa Pilipino. Kung atin, para talaga sa atin. Sa education, may mga universities na nagtuturo ng AI gaya ng University of the Philippines at University of Batangas. Pero sana mas lumawak pa. Kasi AI hindi lang para sa mga programmer. Pwede ito para sa teachers, freelancers, small business owners. Lahat pwedeng makinabang. Oo, may mga hamon, mabagal na internet, kakulangan ng digital access sa ibang lugar. Pero gaya ng kasabihan, kung gusto, may paraan. At kung magsasama-sama ang gobyerno, paaralan at pribadong sektor, makakahabol tayo. Kaya mga ka-AI, AI ay hindi lang pang ibang bansa. Kasama tayo sa kwento. At kung gusto nating makisabay sa mundo, ngayon ang tamang panahon para matuto, makibahagi at mag-ambag. Pero teka, usad tayo sa isa pang usaping mas parang pelikula pero nangyayari na rin ngayon. World ID. Ito ay proyekto ng kumpanyang World Dating WorldCoin. Simple lang daw ang layunin nila. Siguraduhin na tao ka online. Kasi sa dami ng bots, AI at deepfakes, paano nga ba natin malalaman kung tunay ang kausap natin? Ang sistema nila ay gamit ang orb, isang bilog na device na iniskan ang iris ng mata mo. Pagkatapos, gagawa ito ng proof na unique human ka. Wala raw pangalan, wala ring picture. Code lang na hindi daw matrace pabalik sa'yo. Ngayon, bakit sa Pilipinas agad ito inilunsad? Kasi raw tayo ang social media capital of the world. Laging online, laging updated. Perfect testbed. Pero, ironya, madalas din tayong target ng identity scams. Alam nyo ba na 4,000% ang tinaas ng deepfake-related fraud mula 2,022 hanggang 2,023? Nakakakaba, hindi ba? Nagsimula na ito sa ilang bayan sa Bulacan, Plaridel, Pandi, Pulilan. May booths na rin sa Green Hills at marami-rami na ring Pinoy ang nagpaska ng iris nila. Pero ito ang malaking tanong. Ligtas ba ito? Kasi may ibang bansa na nag-ban ng project, gaya ng France, Kenya at South Korea, dahil usapin ito ng privacy. Biometric data ang pinag-uusapan. At kapag personal identity na ang nakataya, dapat doble ingat tayo. Kung magtagumpay ang World ID, posibleng ito na ang maging global standard sa digital identity. Pero para kanino ba talaga ito? Sino ang makikinabang? At may choice pa ba tayo kung ito ang maging norm sa buong mundo? Mga ka-AI, ka-bosses, at AI talkers. Sa dulo ng lahat ng tech na to AI man or World ID, isa lang ang dapat nating itanong. Ginagamit ba natin ito para sa kabutihan? Kasi ang tunay na progreso, hindi lang nasusukat sa kung gaano ka-advance ang teknolohiya, kundi kung paano nito pinapabuti ang buhay ng mas marami, kung paano nito pinapalapit ang tao sa oportunidad, at kung paano nito pinapalakas ang tiwala sa isa't isa. Ako po si Pochulo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At sa panahon ng AI at digital identity, piliin mong maging edukado, maging mapanuri, maging totoo, kahit sa digital na mundo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Stay curious, stay kind, and always speak with purpose. Balitang AI. AI on the road with Voice of Magic, exploring AI in every corner of the Philippines. Hello, great day. This is Mac Florendo, the Voice of Magic. At nandito tayo ngayon sa labas
para magtanong sa mga kapwa nating Pilipino kung ano ba talaga ang AI para sa kanila. Hi, my name is Rin, and for my answer in AI is a tool, so obviously it has its pros and cons. For most people, the cons are like heavy since there's AI art and which really disrupts artists. But for other like businesses, it could help improve the company's growth, the profit. So it's still a tool for me, and I think I'm more on leaning in terms of like in the companies I'm more in business. It's okay as long as it still has the ethics. It's what do you call it? Ito, follow-up questions lang. Okay. Ikaw personally, do you use AI for personal use? Opo. Pero not like on art that is stolen from other artists. More on like simple tasks, like automating tasks, only on that purpose. But on others, no, I prefer not to. Sige. Yun po. Ano tingin mo sa regular Filipino, like regular worker? How do you think it will help them? Like farmers, tendera, or janitor? Do you think it will help them? I'm not entirely sure, but because AI for like general use, it's still like in its basics pa lang po. And there's like much further big data. For example, like for farmers, like may camera, there's sensors, and using AI to like study its growth. There's like a way big progress pa dun, and I don't think we're still there. Oh. Yun po. Sige. Yun lang po. Thank you so much. I'm Billy John D. Credo. Sir, anong tingin niyo sa AI? Tingin ko naman po sa AI, parang ano lang po, okay naman po siya. Parang maganda po yung idea ng AI kasi mahilig po ako sa mga science fiction na ano. Kaya parang maganda po yung AI para sa akin. Kasi ang problema naman po sa kanya, yung tao pong gumagamit. Kasi sila po yung ng prompt na parang pagkuwari AI art, parang May unethical. unethical yun. Yung tao po yung nun, hindi po yung mismong AI. Hindi yung tool. Oh yeah, yun po. Kaya, Ano tingin mo, paano siya makaka-apekto sa normal na Pilipino? speaking po of science fiction, tawag dito, ito tawag doon na parang, and solar punk. Yun po naisip kong pwedeng apply doon. Parang, magiging useful po yung AI sa, tawag dito. Hindi na po yung farmers mismo yung mag-iisip kung kailan maganda yung itanim ito. Parang AI na po, mag-automate na po siya pusa. So, hello po. I'm Irish po. And may question ako sa'yo, anong tingin mo sa AI? So, AI is artificial intelligence. So, someone na gumagamit nito everyday, alam naman po natin lahat yung ChatGPT, right? Yun. So, sobrang laking tulong po siya sa akin sa ACADS ko kasi mas napapadali po yung paggagawa ko ng mga materials. Dahil ang course ko po ay teacher sa PUP po. Teacher. Pero, at the same time po, hindi po dapat nire-rely lahat ng bagay sa AI kasi minsan po nakakalimutan na natin kung paano mag-isip ng sarili lang natin. Kasi kapag nag-AI tayo, nire-rely na lang natin lahat dun eh. So, hindi na tayo nakakapag-isip ng kung tama ba yung kinoconstruct natin, ganyan. Kasi nakasalalay na tayo dun sa correction ng ChatGPT or ng AI. So, pwede rin po kasi siyang magamit sa iba't ibang bagay, like pwedeng magaya yung info ng isang tao or magkaroon ng parang identity crisis somehow sa learning ng isang individual. No?
So, yun po. So, pwede siyang bad, pwede rin siyang good. Basta wag lang sobrang dependent. Yes po. At saka ano din po, like dapat alam natin yung limit natin kung hanggang kailan at saan lang natin siya gagamitin. Eh syempre, wag sa masamang bagay. Sa tingin mo, paano makaka-benefit yung talagang normal na Pilipino? Or wala Sa tingin ko po, yung AI sa magsasaka, pwede po siguro siyang ma-incorporate sa mga equipment po ng farmers. Kung pwede po natin gawing mas paano ba yun? Like parang mas maganda or enhance po yung mga ginagamit ng mga magsasaka. Kasi pwede naman po siyang i-apply sa mga robotics, ganyan, sa mga machine po. So, parang mas maging madali po yung pag-aani ng mga palay. Pwede pong ayun po, may enhance po yung mga ibig machines. sabihin, makakatulong talaga. Yes po. So, hi, I'm Danica Ormeo. So, one question, anong tingin niyo po sa AI? I think AI can be both good and bad. Good when it comes sa help sa mga students, like Siri. So, na-help niya yung mga tao when it comes sa pag-alarm kagad, kahit na napapagod ka na, ganyan. Kausapin mo lang si Siri to set your alarm, then siya na magsiset. It helps na malesen yung task nating mga tao. And bad naman in a way na it makes people lazy. So, yung AI kasi parang ginagawa niya yung mga tao na hindi makapag-isip ng agad-agad. So parang nagre-rely masyado ngayon yung tao sa AI, tapos masyado na silang lazy kasi tinutulungan nga naman tayo ng AI. So ayun. Ano tingin mo maging epekto nito sa mga normal na Pilipino? Yung mga normal na manggagawa. Meron ba siyang epekto o wala? I think good effect naman when it comes sa paggamit nila ng AI. Kapag kasi sa mga worker na normal na kunwari pagod nga sila paggamit nga nila ng Siri, ganon. So, mas malilesen yung mga workload nila. Tapos, kunwari sa din, pwede naman sila mag-help din sa mga katulad ng ChatGPT, ganyan, to help them sa mga works din nila. Pero, yun nga po, may bad side nga po na sabi ko kanina na parang kung magre-rely lang tayo sa AI, parang, yun nga, gaya nga nasabi nila na parang mapapalitan na rin tayo ng AI sooner. Pero, still, I believe naman po na yung AI will just help people, pero will not dominate yung people. Yeah. Sige po. Thank you. Salamat. AI on the road with Voice of Magic, exploring AI in every corner of the Philippines. Okay, mga ka-AI, dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng AI Talks with the Voice Master. Kanina tinalakay natin kung gaano kahalaga ang AI sa edukasyon mula sa DepEd, CHED at TESDA hanggang sa pangarap na maging AI literate ang bawat batang Pilipino. Okay, naway naliwanagan kayo na ang AI ay hindi banta, kundi oportunidad. Hindi ito papalit sa tao o sa guro, kundi katuwang po ito. Best friend natin yan dapat. You are your AI. Hindi ito para sa iilang may access lang, kundi para sa bawat Pilipino. Okay? Okay. So tandaan ninyo, ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay inihahanda. Kung gusto nating makita ang bansang Pilipinas na umunlad at competitive, dapat magsimula tayo sa tamang edukasyon. At kasama na riyan ang AI. Alright, so ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, founder ng Creative Voices Productions, CVAP, at ng AI Education PH, AI Negosyo, at AI Certified Voice Artist Program or Certified AI Creators Program. Uy, i-like nyo rin yung page ko, yung The Voice Master. At YouTube channel, meron po tayong The AI Talks with the Voice Master. O yun yung AI Talks Radio. Okay? So, ang dami pa nating dapat pag-usapan pero kulang po ang oras natin at dito po nagtatapos ang ating programa Bago at Umangat dahil dito sa AI Talks, ikaw, ako, tayong lahat ay may pera sa AI. Wow, pera. Ano yung pera? Pag-asa, edukasyon, responsibilidad, at aksyon! Pera! Great day, mabuhay! Ako po ang inyong voice master nagsasabing ang tinig ng kinabukasan ay nasa kamay ng mga marunong at matalinong Pilipino.